For today's video mga kaluto, ipapakita ko po sa inyo ang ating special menu for today. So magluluto po tayo ngayon ng stuffed eggplant and meatballs. So ito po yung ating stuffed eggplant mga kaidol. So tara, samahan niyo ako mga kaidol. Papakita ko po sa inyo kung paano ko niluluto ang ating menu for today. So yung ating mga preparation. So ito na po yung ating finished product. Dito na po sa ready for serving na to. So ipapakita ko po sa inyo na kung paano ko ginagawa. Samahan niyo ako mga kaidol para kung gusto niyo matutunan, listen din ninyo mga ka-idol. So intro na tayo bago mag-start sa ating preparasyon mga ka-idol. So ito na, start na po tayo. Ito yung ating one piece of talong. So i-cut lang natin ng ring mga ka-idol. So sundan na po ninyo. Tanggalin natin yung nasa gitna mga ka-idol. Okay? So pagtanggal natin sa gitna, at yung nasa gitna naman, yung i-chop natin siya ng mince at yun ang ihalo natin sa karne. So makita niyo mamaya mga kaidol kung anong procedure ang aking ginagawa. So tapos na po tayo sa paggawa ng ring. So ito na po ang nasa gitna ang ating tanggal. So i-slice natin ng mince slice mga kaidol, mince size, para mahalo doon sa ating giniling na baka. So ito na po at maglagay na po tayo ng 100 grams na 200 grams na ground beef mga kaidol. Okay, so sundan na po niyo mga kaidol, naka-plus po sa screen ng ating mga list of ingredients. So naglagay tayo ng 4 cloves of minced garlic. So pinapakita ko po rin sa inyo mga kaidol yung mga preparation natin sa pag-slice natin ng ating mga ingredients. So yung onions natin para may idea kayo. So ito na po ang ating 2 pieces of minced onion. So naglagay din po tayo ng 1 piece of minced carrots mga kaidol. So ito yung proseso natin. At siyempre maglagay din po tayo ng 1 piece of red bell pepper para mas masarap at mabango, manlasa ang ating stuffed eggplant mga kaidol. So ito na, nailagay na po natin mga kaidol. So pagkatapos na ilagay lahat mga kaidol ingredients, so nalagay tayo ng 2 pirasong itlog at 1 teaspoon of black pepper powder and 2 teaspoon of Knorr seasoning powder, 1 teaspoon na iodized salt at 1 tablespoon na oyster sauce mga kaidol. So naglagay din 2 teaspoon of white sugar, 1 cup of flour and 1 tablespoon of cornstarch. So i-mix natin mga kaidol hanggang ma-mix lahat. So medyo kulang na dagdag tayo ng 1/4 cup na all-purpose flour. So imikos natin ulit. Ay ganyan lang sikreto dyan. Basta magandang pagkamikos mga kaidol at may pagmamahal ay masarap yan. So ito na po, ready po sa pag-fry na po ng mga kaidol. So ganito po ang aking proseso. May ginagawa akong nilagay muna at ipapakita ko po rin sa inyo na dyan natin ilagay sa loob ng ating frying pan para may idea kayo. So may option kayo kung saan kayo komportable sa pagluto. So tingnan po niyo, linagay ko yung ring natin, linagay at lagyan natin ng giniling yung ating minimix ng mga ingredients. So ito po, ipasyo ko sa inyo, pakita ko sa inyo kung saan ang mas komportable sa inyo. Ganyan lang mga kaidol. So kailangan na po mahina yung apoy natin, hindi siya malakas para dahan-dahan yung pagkaluto at hindi masunog, para yung sa gitna mga kaidol lutong-luto siya. Kasi pag brown niya, ganito na po yung mukha niya mga kaidol. So ganyan lang po. So kailangan na mahina yung apoy natin at baliktarin lang natin mga kaidol para yung sa gitna mga kaidol maluto siya. So kung malakas yung apoy natin, posible na sunog siya pero sa gitna hilaw pa. So kailangan na lutuin natin ng maayos para masaya ang kainan mga kaidol. At siyempre hindi naman matatanggal yan, kumapit yan ng ating giniling. Parang kasing kapit lang ng ating pagmamahal ng ating asawa mga kaidol na hindi tayo iiwan. Kapit na kapit. Basta masarap ang ating luto at laging masaya ang ating pamilya pag nakakain ng masarap na luto. So isikreto natin dyan sa ating pagluluto mga kaidol na bakit masarap lagi ay isa lang. Yung ating secret ingredients ang ating may paglulutong may kasamang pagmamahal mga kaidol. So ito na po mga kaidol, tingnan niyo po. So palapit na po si maluto, nag-brown na siya, golden brown na siya. So, ay makatitikman na po natin ito mga kaidol. So, ganyan lang po. Huwag natin palakasin ng apoy, ay masunog mga kaidol. O, ganyan lang. Paano tayo ng sauce na niya, panalo na.
mga ka-idol. Ganyan lang ating sikreto dyan sa ating stop eggplant, mga kaloto. So, ganyan lang ating proseso. So, huwag niyong kalimutan mga kaidol, kung bago ka lang po sa aking channel, huwag niyong magkakalimutan magpakas ng comments, mag-like, mag-share. At siyempre, isubscribe niyo naman ako mga kaidol sa aking YouTube channel, ang Monster Dream Chef. At ang aking Facebook account, ang Vulpasyon Lubas Bihik mga kaidol, bisitahin po ninyo mga kaidol. So, ilalagay po natin itong ating video mga kaidol para mas mapanood niyo ang ating mga naluto. So, ganito na po mga kaidol sa ating natirang giniling. So, naubusan tayo ng eggplant ring. So, ginawa na natin yung meatballs. So, ipapakita ko po sa inyo kung paano tayo magawa ng meatballs na gamit po ang kutsara. So, gumamit tayo ng tablespoon mga kaidol. So, ganyan lang. Huwag nating kamayin. Para didikit pa sa ating kamay. Tablespoon ang ating gamitin para mas komportable tayo mga kaidol. So, hindi gano'ng kabilog. Pero pag ikot-ikot yan, bibilog din yan mga kaidol. Kasing bilog ng ating puso mga ka-idol. Okay? So ito na po, malapit na. Luto na mga ka-idol. At ilagay na po natin sa ating lagayan. So ito na po, luto ng ating meatballs. At nagpiplating sa po tayo mga ka-idol. Ito po, tingnan nyo ang ating stuffed eggplant. So ganyan po ang mukha sa ating pagluto. At paikutan natin ng meatballs mga kaidol, bantay sa ating eggplant. So ito na po ang ating naluto ng stuffed eggplant and meatballs mga ka-idol. Mga ka-idol, ito na po ang ating menu for today. Yung ating stuffed eggplant and meatballs. So pinagsama natin, so yung natira natin yung minimix natin para sa eggplant, maubos yung ating eggplant ring. So, ginawa na natin meatballs. So, ito na po ang ating finished product. Thank you for watching!